Ari naman kita subong sa press conference ang Philippine Statistics Authority Guimaras Provincial Statistical Office para sa April 2026 Inflation Report. We are pleased to welcome our media partners here with us online and of course to all our participants from various national government agencies and local government units here in Guimaras. Good morning, ma'am, sirs. Ako si Orly Espinosa Tabia, ang inyong host for today's press briefing. Bago natin umpisahan ang inflation report, gusto namon ipahibalo nga ini nga press conference naka-live stream sa PSA Guimaras Facebook page. This time, ginakilipay ko nga ipakilala si Ma'am Nelida B. Losare, Provincial Statistics Officer sang PSA Guimaras, nga magapahibalo sa aton pati sa movement sang presyo sang mga balaklon kag serbisyo sa probinsya sang Guimaras para sa bulan sang April 2026. Aton pamatian ang report ni PSO Losare. Maayong aga sa tanan. Madamo ging salamat sa inyong suporta kag padayon nga pag-upod sa amon sa sini nga bulanan nga aktibidad. Bilang kabahin sang amon regular nga statistical reporting, ang Philippine Statistics Authority Guimaras Provincial Statistical Office nagapagwa sang inflation report isa ka bulan pagkatapos sang reference period or sa sulod sang napulo ka adlaw after ma-release ang official result. Subong adlaw, ipresentar ko ang opisyal nga datos ng inflation sa probinsya sang Guimaras para sa bulan sang April 2026. Ang ini nga report ginahimo agod mahatag ang husto kag napapanahong impormasyon sa publiko parti sa inflation rate o kon ang epekto sang pagbaylo sang presyo sa mga balaklon kag mga serbisyo sa probinsya sang Guimaras. Ang headline inflation o kung ang ginasiling nga rate of change sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon kag serbisyo sa probinsya sang Guimaras sang April 2026 nagsaka sa level nga 4.4%. Ang 4.4% nga inflation rate sang Guimaras mas mahinay kung ikumpara sa level sang Pilipinas kag Western Visayas. Ang average inflation para sa unang 4 ka bulan from January to April sang 2026, nag-record sang 1.4%. Ang graph nagapakita sang bulanan nga inflation rate sa Guimaras halin 2022 tubtob 2026. Makita diri ang paghulag, pagtaas kag pagnubo sang inflation rates sa kada bulan kumpara sa pareho nga mga binulan sang nagliligad nga mga tinuig. Sa sulod sang 4 ka tuig ag 4 ka bulan, makita naton ang mga binulan halin June 2022 tubtob February 2023 amo ang may mataas nga mga inflation rates. Ang pinakataas nakalabot sa 9.0% sang February 2023 nga wala pa gid malagpasan. Samtang ang pinakanubo nga positive inflation rate na record sang March 2025 nga may 0.2% lamang. Ginsundan sang February 2026 at 0.4%. Umpisa sang January 2026, ang Guimaras inflation rate nagpabilin sa negative nga level. Apang sang March, medyo nagdasig ini nga nag-record sa positive 1.6%. Kag nagdasig pagid sang April nga naglabot sa 4.4%. Aton subong hibaloon ang main sources sang pagdasig sang trend sang Guimaras inflation sa April 2026. Ang una nga source amo ang food and non-alcoholic beverages nga may 1.1% nga inflation. Mataas kumpara sa negative 2.1% sang March 2026.
kag may ara ini nga 57.9% share sa uptrend. Ang nagpakita sang dako nga share sa increasing trend sang food and non-alcoholic beverages amo ang cereals and cereal products, particularly ang rice, nga may 4.3% inflation, kag nag-contribute sang 92.5% sa total food and non-alcoholic beverages nga inflation. Kag amuman, ang fruits and nuts nga may 3.3% inflation nga nag-contribute sang 4.0% sa total food and non-alcoholic beverages nga inflation. Ang non-alcoholic beverages nga may 3.1% inflation sang April 2026 halin sa 2.1% sang March ang nagpakita man sa dako nga share, particularly ang soft drinks nga nag-contribute man sang 2.3% sa total food and non-alcoholic beverages nga inflation. Ang ikaduha nga source amo ang transport nga may 31.2% inflation, mataas kumpara sa 18.2% sang March 2026. Kag may ara ini nga 32.5% share sa uptrend. Ang operation of personal transport equipment, including diri ang gasoline, nga may 53.1% inflation sang April 2026 halin sa 22.7% ang may dako nga share sa transport commodity nga 82.8%. Ang ikaduha nga may dako nga share nga 17.2% sa transport commodity amo ang passenger transport service nga may 24.7% inflation sang April 2026 halin sa 18.7%, particularly ang passenger transport by sea and inland waterway. Ang ikatatlo nga source ng inflation trend sining April amo ang housing, water, electricity, gas, and other fuel nga may 3.3% inflation, mataas kumpara sa 2.4% sang March 2026. Kag may ara ini nga 5.2% share sa uptrend. Makita naton nga ang gas nga may 28.2% inflation, ang electricity nga may 8.5% inflation, kag ang solid fuels nga may 2.8% inflation ang nagpakita man sang significant share sa increasing trend sang housing, water, electricity, gas, and other fuel nga commodity group. Ato naman subong hibaloon ang major contributors sa April 2026 nga inflation. In terms sa kabug-usan nga inflation sang April 2026, importante nga maintindihan naton nga hindi lang presyo ang ginatan-aw kundi pati ang kabug-aton sang commodity sa consumption basket sang gimarasnon. Ang consumption basket amo ini ang koleksyon sa mga produkto kag serbisyo nga masami ginabakal sang isa ka panimalay, pareho sang pagkaon, ilimnon, kuryente, tubig kag iban pa nga pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Kung nagataas o kung naganubo ang presyo sa isa ka produkto, ginatanaw man kung ano kadako sang parte sini sa consumption basket. Kung ang isa ka produkto gamay lang ang share, gamay man ang iaepekto sa kabug-aton sa kabug-usan nga inflation. Apang kung ang isa ka produkto may dako nga timbang sa market basket kag ginakonsumo permis sang kadam-an nga panimalay, pareho abi sang bugas, isda o kuryente, mas dako ang iya kontribusyon sa inflation, or masiling naton nga ina sila ang nabilong sa heavily weighted commodities. Sa bulan sang April 2026, may mga commodities nga may dako nga kontribusyon sa overall inflation sang gimaras. Bangod sila ang may dako nga timbang sa consumption basket, kag masami nga ginakonsumo sa mga gimarasnon. Ang una nga may dako nga bugat sa overall April nga inflation amo ang transport nga may ara nga 31.2% inflation kag may share nga 54.3%. Sa commodities ang transport group, ang gasoline ang nagpakita sang dako nga kontribusyon nga 20.1% o kon 10.88 percentage points. Ini nag-record sang 53.6% nga inflation sang April 2026. Mas madasig kumpara sa 22.2% sang March sa pareho nga tuig.
Inigan sundan sang passenger transport by sea and inland waterways nga nag-record sang 152.4% ka inflation sang April 2026. Mas madasig kumpara sa 151.0% sang March 2026. Kag ini nag-contribute sang 19.9% o kon 0.87 percentage point sa kabag-usan nga inflation. Ang ikaduha nga commodity group nga may dako nga kontribusyon sa April 2026 overall inflation amo ang food and non-alcoholic beverages. Ini nag-record sa inflation nga 1.1% kag may 12.2% nga share. Sa overall inflation sang nasambit nga commodity group, ang cereals and cereal products, particularly ang rice, ang may dako man nga kontribusyon nga 14.0%. O kon 0.62 percentage point. Ini ang may 4.3% inflation, madasig kumpara sa negative 10.8% sang March 2026. Ikaduha nga nag-record sang dako man nga kontribusyon amo ang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and pulses nga may 12.0% inflation. Kag ini nag-contribute sang 11.4% o kon 0.51 percentage point sa kabug-usan nga inflation. Kag ang ikatatlo nga may dako man nga kontribusyon amo ang fish and other seafood nga may 2.7% inflation. Kag ini nag-contribute sang 6.7% o kon 0.30 percentage point sa kabug-usan nga inflation. Ang ikatatlo nga commodity nga may dako nga kontribusyon sa April 2026 overall inflation amo ang housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ini nag-record sang inflation nga 3.3% kag may 10.5% nga share. Sa nasambit nga commodity group, ang electricity nga may 8.5% inflation kag 43.0% nga contribution sa overall inflation, kag ang gas nga may 28.2% inflation, kag may 26.5% nga contribution sa April 2026 nga inflation, ang may mabug-at man nga contribution sa kabug-usan nga inflation. Ang slide nagapakita sang top 3 nga commodity groups nga may pinakadako nga epekto sa overall inflation sang Guimaras para sa bulan sang April 2026. Inabangod nga permi ini ginabakal kag madamo ang nagakonsumo nga mga panimalay. Una, ang gasoline nga may 53.6% inflation rate kag naghatag sang pinakadako nga kontribusyon nga 20.1% or 0.88 percentage point. Ikaduha, ang passenger transport by sea and inland waterways nga may 152.4% inflation rate kag kontribusyon nga 19.9% or 0.87 percentage point. Ang ikatatlo nga may mabug-at nga kontribusyon amo ang diesel nga may 101.7% inflation rate kag kontribusyon nga 9.5% or 0.42 percentage point. Sa 13 ka commodity groups, 7 ang napakita sang madasig nga inflation sang April 2026. Ang alcoholic beverages and tobacco nga may 4.7% inflation, madasig kumpara sa 3.2% sang March 2026. Ang housing, water, electricity, gas, and other fuels nga may 3.3% inflation, madasig kumpara sa 2.4% inflation nga na-record sang March 2026. Ang furnishings, household equipment, and routine household maintenance nga may 1.6% inflation, madasig kumpara sa 1.4% inflation sang March 2026. Ang transport nga may 31.2% inflation, halin sa 18.2% nga inflation sang March, kag ang personal care and miscellaneous goods and services nga may 4.3% inflation, halin sa 2.9% inflation sang March 2026.
Nagdasig man ang inflation sang food and non-alcoholic beverages halin sa negative nga level, ini nag-record sang 1.1% nga inflation. Madasig kumpara sa negative 2.0% nga na-record sang March 2026. Padayon man nga nagdasig ang inflation sang recreation, sports and culture, bisan ara ini sa negative nga level. Ini nag-record sang negative 1.1% inflation. Madasig kumpara sa negative 2.0% sang March 2026. Apang may tatlo ka commodity groups nga may mas mahinay nga inflation sang April 2026 kumpara sang March sa pareho nga tuig. Ini amo ang clothing and footwear nga may inflation rate nga 3.3% halin sa 3.6%. Ang health nga may inflation rate nga 5.8% halin sa 7.5%. Ang restaurant and accommodation services nga may inflation rate nga 3.8% halin sa 6.3%. Samtang may tatlo man ka commodity groups nga nag-record sang pareho nga level sa April and March 2026. Ini amo ang information and communication nga may 1.8% nga inflation, ang financial services nga may 0.0% inflation, kag ang education services nga ara gihapon sa negative 0.8% nga inflation. Sa mga food groups naman, ang masunod nga mga items na pakita sang mas madasig nga pagbaylo sang presyo sang April 2026 kumpara sang March sa pareho nga tuig sa probinsya sang Guimaras. Ang sugar, confectionery and desserts nga may inflation rate nga 2.0% halin sa 0.2%. Bisan ara sa negative nga level, nagpakita gihapon sang madasig nga pagbag-o sang presyo ang corn nga may negative 12.2% inflation rate sang April 2026 halin sa negative 14.5%. Ang milk, other dairy products and eggs nga may negative 0.4% inflation rate halin sa negative 0.9%, kag ang oils and fats nga may negative 0.2% inflation rate halin sa negative 0.3%. Padayon man nga nagdasig ang inflation sang rice halin sa negative to positive level. Ara ini sa 3.7% sang April 2026 halin sa negative 15.7% sang March 2026. Amo man ang fruits and nuts nga may 3.3% inflation sang April 2026 halin sa negative 2.2% sang March. Apang masunod nga mga grupo sang pagkaon nagpakita sang mas mahinay nga pagbaylo sang presyo o kon mas nagnugnubo pa ang presyo sang April 2026 kumpara sang March 2026. Ini amo ang flour, bread and other bakery products, pasta products and others nga may inflation rate nga 6.9% halin sa 7.3%. Ang fish and other seafood nga may inflation rate nga 2.7% halin sa 6.1%. Ang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and pulses nga may inflation rate nga 2.7% halin sa 15.9%. Aton makita nga padayon man sa negative nga level ang meat and other parts of slaughtered land animals nga may inflation rate nga negative 14.4% halin sa negative 11.5%. Ang food group nga nagpakita man sang pagnubo sang presyo halin sa positive nga level amo ang ready-made food and other food products nga may negative 0.5% halin sa positive 1.5% nga inflation. Kadto naman kita sa inflation rate sang bottom 30% income households or low-income group. Base sa konsepto sa kapigaduhon, ang isa ka miyembro sang panimalay nga ang kita nagapabilin sa idalom sang poverty line kina-consider bilang kabahin sang low-income group. Ang inflation rate para sa bottom 30% income households who are especially vulnerable sa economic and social challenges gina-measure para mas maintindihan ang ila living conditions.
Sang April 2026, ang inflation rate para sa bottom 30% income household sa Guimaras nag-record sa level nga 4.0%. Ang Guimaras naka-record sang mas mahinay nga inflation rate para sa low-income households kumpara sa Western Visayas sang April 2026 kag mas mahinay man kumpara sa Pilipinas nga level nga ara sa 8.5%. Ang average inflation para sa low-income households umpisa January hasta April 2026 nag-record sa 0.2%. May tatlo ka commodity groups nga may pinakadako nga share sa April 2026 inflation para sa low-income households. Ini amo ang food and non-alcoholic beverages nga may 1.8% inflation, nag-contribute sang 78.0%. Ang transport nga may inflation rate nga 27.9% kag nag-contribute sang 16.0%. Kag ang alcoholic beverages and tobacco nga may inflation rate nga 5.0% kag nag-contribute sang 3.3%. In terms naman sa contribution sa overall inflation sining April 2026, ang gasoline nga may 53.6% inflation rate kag naghatag sang pinakadako nga contribution nga 23.8% o kon 0.95 percentage point. Ang ikaduha ang rice nga may 3.6% inflation rate kag contribution nga 15.8% o kon 0.63 percentage point. Ikatatlo ang passenger transport by sea and inland waterways nga may 152.4% inflation rate kag contribution nga 13.4% o kon 0.53 percentage point. Kag diri natapos ang akon report party sa inflation rate o kon ang rate sang pagbag-o sang presyo sang mga balaklon kag serbisyo sa Guimaras para sa bulan sang April 2026. Ang Philippine Statistics Authority nagapasalamat gid sa tanan nga nagupod sa amon sa pagpalabot sang resulta sang inflation para sa probinsya sang Guimaras. Madamo gid nga salamat kag nagalaom kami nga opdan ninyo kami liwat sa masunod nga bulan para sa inflation report sang May 2026 sa probinsya sang Guimaras. Maayong aga sa tanan. Madamo gid nga salamat PSO ni Lida Bilosare para sa presentation sang April 2026 Guimaras Inflation Report. For better understanding on the economic impact of the inflation result as well as the province plans and programs, kag bilang response man sa request ng aton media partners, we would like to invite our Provincial Economic and Development Officer to deliver a short statement on the results of Guimaras 2026 inflation. Aton pamatian si Sir Hentoral. Sir? Yeah. Maayong aga sa inyo nga tanan. Kapasalamat video kay okay lang video. Kapasalamat video sa regular nato nga inflation report. Maayo gid ning information para ma-track naton ang mga importante nga mga contributors no sa aton nga inflation no. So ang reaction namon or on the part of the province, nakita ko nga there's a really sharp increase no sa transport costs combined with ang recovery nato ng mga food inflation no, which is actually challenging ini katamaan sa ato nga mga vulnerable nga mga households no. The bottom 30% kay sila gid ang biggest hit no, both for essential and by rising cost of transport or mobility no. So kinatanaw naton nga since the past reports that we had been making, kinanglan gid siguro i-monitor ang food and transport price movements, which is really very critical no, especially sa aton nga mga vulnerable households no.
ang ato nga mga policy makers, I think, and mga local agencies, mga national government agencies, kag aton nga mga municipal governments, should actually have, I mean, coordinated, no, nga targeted measures tani, like ang mga transport cost relief, i-monitor naton ang mga support for improving the food supply chains, and of course ang aton nga mga social protection adjustments, no, to actually protect our low income families, no. Importante nakita na naton, I mean, this is not just of course a problem sa aton vulnerable population, this is also a problem of everyone in Guimaras, no. So kinahanglan siguro may mga communication program kita sa publics, no, sa aton nga mga stakeholders, to share, no, these kinds of information, especially the causes of the increases, in this case, in this month, ang transport kag food, no, and explain to them ang mga planned nga mga programs or interventions to maintain, no, and manage expectations. I'm pretty sure our national government is actually doing all its effort, no. Ang atong nga DSWD, ang atong DTI, ang atong nga DOLE are actually having programs to support and manage these challenges as a result of inflation. Just to the body, nag-conduct actually kami, ma'am, sa survey, no, especially sa impact sa Middle East nga oil price increases last April 26, with 294 respondents from farmers, fisher folks, mga tourism stakeholders, at mga daily wage earners na to, no? Ang resulta nagpakita na grabe gid man ang impact ng fuel cost inflation, no? Kita nato ng data. Transport, right, ma'am, no? Gasoline are actually the major contributors, no, sa inflation. So ang amon nga key takeaways diri, actually ang report ara na subong for gina-review namon sa aton executive branch, nga ang oil price increases has actually pushed many respondents, especially subong ang aton nga tourism stakeholders, based sa data namon, no, nga ang fuel expense is actually high to very high nga portions ang ilang mga operations, no. So of course may mga immediate relief kita nga ginaobra subong, like mga subsidies, mga efforts to stabilize prices, mga mga another one is there must be actually mga collective transport solutions. In fact, the governor has been, and the team has been meeting with the transport operators on how to mitigate, no, or reduce the impact of these oil price increases in the daily operations. Kaya man kung apektado ang daily operations ang aton ekonomiya, apektado man ang household income, which is actually essential for them to survive. So ang thinking namon as part of the recommendation of the study is to actually combine ang ato nga mga short-term interventions with we should now think about medium-term or even long-term solutions. Kaya man, hindi ba ma'am ang report sa aton inflation report daw mo magyapon, no, nag-increase decrease, pero ang factors that causes it are actually similar. So we were recommending to the executive department na we need to really have a good
mix of programs and policies that combine our short-term interventions in mga efforts natin sa DSWD, mga livelihood programs with medium-term and long-term interventions. Kaya man, I think this problem will continue to exist in the next few years, no? So, ang conclusion naman sa Sinanga study, which is actually supportive of the data that we had been inflation report that we had been sharing with the public, is that gipamangkot naman ng respondents pala kung ano gusto nila nga himuon, which is actually a very important finding. Ang respondent nag-favor still, no, ang mga survey naman wala, nag-favor pagyapon sa mga immediate cost and price relief assistance like mga targeted subsidies and stabilization. Nakulbaan ako nga naanad na wala sila sa subsidies. Nga kung may mga problem kita like this, ang sa ulo sa atong mga respondents, may subsidy ang gobyerno that will be provided to them. So ang thinking naman, these kinds of immediate relief intervention should actually be supported by medium-term and long-term programs, no? Like mga fuel saving practices, like focusing on alternative energy sources, both amunitani nga klase response, both from the policy level and from the program level. And I think this is our way of ensuring, no, na we will continue to address and mitigate the impact of inflation as a result of, and of course, ensure that the livelihoods and income of our vulnerable, especially the vulnerable population, will be addressed. So I think those are some of our thoughts na about this effort. Meaning may mga solutions kita, but I think we need to have more complementation between our immediate solutions now or interventions with beginning to think about medium and long-term solutions. Kaya man, I think this will continue to happen. Of course, we might be happy now because the inflation remains lower, no, than some of our neighboring provinces and the regional average, no. But this is not a good way to contain our happiness, no. But lower kita in among neighboring provinces in the region or even the national average. But I think we need to think about intermediate and long-term solutions, no. So I think this is a call, no, for our policymakers and our program implementers, both at the national government and at the local government, that this data signals, no, the need for a more timely, targeted action to shield especially our vulnerable population in order to stabilize, of course, prices so that we can move forward in terms of our economic development. So I think those are some of our thoughts, ma'am, about this, the data. No? So again, thank you very much, PSA. Please share this information. The challenge really is to look at this data, and find ways and means to ensure that our immediate solutions or relief solutions are complementing or should be complemented by intermediate and long-term solutions. So with that, thank you very much, ma'am, and of course for the rest of our stakeholders who are present in this Google Meet meeting. And I thought that these are some issues that we have to raise now into our policymakers now, starting with maybe our Economic Development Committee, our Provincial Development Council, to really look at this information as a basis to prioritize and target, no, kinds of interventions, not only for immediate solutions to some problems, but also for intermediate and long-term solutions. Again, thank you very much, everyone. Okay. Thank you so much, Sir Francis. Madamo gid nga salamat, no, kag of course kapasalamat gid kami for making yourself available nga maka-join kasubong sa amon, sir, no. Kag thank you man kay Governor Maria Lucilo Nava for sending our Provincial Economic Development Officer nga mag-join sa sining
press conference no kay actually sir gin request gid ni Ma'am Pearl Ngalena from PNA no sang nakita kami during the GRDP press con nga hambal niya nang gapasalamat gid siya abi nga regular ang pag-release sang PSA no sang data sa inflation kag hambal niya ma'am nami tani kung makakuha kita statement from the province para mabalaan man naton kung ano gid ang mga programs man ang plans and programs sang probinsya nga para ma-mitigate man ang pag-increase no or saka sang inflation sa province ng Guimaras. So we are glad to know sir sang effort nga gin conduct na subong sang abino sang province like ang pag-conduct ninyo sang survey no sa effects sang oil crisis no kag ang kung ano gid man nga relief assistance ang kinahanglanon sa aton nga mga pumuluyo. So dako ina sir nga bulig man para nga maka-craft man ang aton nga mga policy makers sang mga programa nga makabulig man sa aton mga vulnerable nga sectors no. So mayo kay nangin proactive ang aton nga province sang Guimaras. Thank you good sir. I just would like to add, just to inform the body, nga si Governor Lucille Nava, gina-review subong ang agri-fishery programs and projects sa province. So we are about to finalize a roadmap that really focuses on mga priority commodities and make it more, how would I say it, level it up kay man and more complementation, more coordination and collaboration between the municipalities and the province, parang the role of the province to enable to make sure that the programs for agri-fishery are actually well coordinated. So we have identified mga priority crops. Of course, these priority crops are actually commodities that will help ward off or minimize the impact of inflationary factors. So we're almost done, and our PPAs, our mga programs, projects, and activities this year and in the next 3 years are actually focused on ensuring that farm productivity is improved, and subsequently, of course, household income will be also increase. So ang purchasing powers ang aton ng mga farmers and fisher folks, which are actually mostly the vulnerable sectors in the province, are actually addressed. So challenging effort. So make sure properly coordinate ang mga national programs with the local programs to ensure na complementary ang services sa aton ng mga farmers and so on and so forth. So amo lang mga pagbago nga ginaubra. Parang hindi lang kami sa province nag-depend sa mga programs nga nagasulod from the national government, but we have to ensure that these programs are ensuring na naga-complement kag naga-address ang aton poverty in the fisher folks community and in the farming community aside of course from the tourism industry that we are actually working on and the province actually is ensuring may mga targets and priorities kay siyempre sa kadamuhon sang challenges and problems, we need to actually have some sort of priorities and priorities are actually those mga areas where it impacts on the vulnerable population. Okay, once again, thank you very much, Sir Francisco Hentoral, PED Officer sa Provincial Economic Development Office, Guimaras, para sa imo nga statement kag insights parte sa April 2026 inflation rates ng Guimaras. So, bago natin umpisahan ang question and answer segment, gusto namon ipahibalo nga ang press kits para sa aton online participants, ipadala via email ang attendance kag evaluation form links ara man sa atin nga chat box ng Google Meet. And for those who have questions, please use the raise hand feature sa Google Meet or send your questions pinaagis chat box. Once called,
please state your name and organization. So we are now ready for your questions. By the way, we have 5 questions here from the Daily Guardian. No? This is from Ma'am Mariela Angela Oladeve. So, her first question, Ma'am, gina-anticipate ta bala nga ang April inflation surge, temporary spike lang, or a possible continuation of uptrend price movement in this coming months? Okay, thank you for that question. No? Pero before ako magsabat, Sir Francis, basi pwede ka ka-stay a bit, no? Kay basi may mga pamangkot, karo Sir Budigan mo ko sabat. Sige, Marela, ko din, Mama. Sige. Sige, ang pamangkot is gina-anticipate bala ang April nga inflation surge nga temporary lang ini nga pag-spike, no? Or possible nga continuation of upward price movement for the coming months, no? Sa subong, hindi pa naton masiling kung temporary spike lamang ini o kung possibly nga magpadayon sa masunod nga mga binula, no? Bangod nga nakadepende ini sa movement sang fuel prices or mga transport costs kag supply sang food commodities diri sa province. So padayon nga ginamonitor sang PSA ang inflation trends kada bulan para matanaw kung magapadayon o kung maghinay ang pagtaas ng presyo. So let's check ini sa masunod nga bulan, no, kung ano gid man ang mangin inflation result nato, no. So base sa April abi naton nga inflation, ang data pakita sang pagtaas sang inflation sa Guimaras, no, nga ginapangunahan sang food and non-alcoholic beverages nga may 57.9% share sa upward inflation trend, kag ginasundan ini sang transport nga may 32.5% share, kag ang housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 5.2% share. So ang acceleration sang inflation mainly gindulot sa pagsaka sang presyo sang aton nga food, no, fuel products pareho sang rice, gasoline kag diesel, kag ang sang aton nga passenger transport fares, no. So let's see sa sunod nga mga binula, no, ma-check naton kung kabay pa nga ano lang temporary spike lang ini, no, kag kabay pa tani nga matapos naman ni ang war sa Middle East kay ti amogid man na ang nakaapekto man sa aton. Okay, thank you, Ma'am. So my second question si Ma'am Mariela, how significant is transport inflation in influencing overall commodity prices in an island province like Guimaras? Ano nga sector ang most affected, Ma'am? Okay, so sa base sa report kay ina dako ang epekto sang transport nga inflation sa overall commodity prices sa Guimaras, no, bangod considering nga isa kita ka island province nga nagasalig sa paggamit sang fuel kag mga sea transport, no, para sa movement sang mga tawo, goods kag services, no. So sa April 2026 ang Transport Commodity Group nag-record sang 31.2% nga inflation kag may 32.5% ini nga share sa upward inflation trend para sa inflation sang probinsya, no. So sa contribution naman sa overall nga inflation, ang Transport Commodity Group may 54.3% share nga amo ang pinakataas sa tanan nga commodity groups, no. So makita man naton kag mabatyagan naton ang saka sini, no, ang gasolina kag ang passenger transport by sea and inland waterways amo ang naghatag sang pinakamabug-at nga contribution sa inflation sang province for the month of April, no. So bangod sini ang pinakaapektado nga sektor amo ang transportation services, ang aton nga fishing, agriculture, bisan ang aton gani nga trade, no, kag ang logistics bangod nagataas man ang operational kag delivery cost nato, no. So nagasaka man ang presyo sang fuel, nagasaka man ang pamasahe. So I hope na answer ko ang question ni Ma'am. Okay, so thank you, Ma'am.
For the third question, ang inflation ba direkta nga nag-apekto sa purchasing power nga 7.2? Ay, point seven- 0.72. 0.72? Oo, may direct nga relationship ang inflation kag ang aton nga purchasing power sang peso, no. Kung nagataas ang inflation, naga-depreciate man ang purchasing power sang aton nga peso, bangod mas gamay na lang ang produkto o kon ang serbisyo nga mabakal sini, no. So ang purchasing power nga 0.72% sang sini nga April nagakahulugan nga ang peso naton or ang 1 peso naton sa base year which is 2018 sa subong nga April, equivalent na lang na siya sa 0.72, no. Hindi na siya 1 peso kundi 0.72 na lang. So bangod sa pagtaas ng presyo sang mga balaklon kag serbisyo, naga-depreciate ang purchasing power sang aton nga peso. We are down for the second to the last question from Daily Guardian. So, advice to the consumers or households para mahagan-hagan ang epekto sang inflation. So, ano ang imo nga ma-advise, ma'am? Sige, diri siguro mabubulig ako karon kay Sir Francis. Pero siguro ang akon nga ma-advise lang sa aton nga mga consumers, dapat siguro subong ya i-promote naton ang inclusive growth, no. Kung pwede lang man mananom-tanom kita sa palibot sa mga ulutanon nga pwede na naton makonsumo kag mabaligya sa aton mga neighbors dira kag bisan diri man sa aton nga local market, no, para nga hindi na kita mag-import pa halin sa other provinces, no, wherein kung mag-import kita that entails additional cost, no, or may value added kasi syempre ang ato nga mga negosyante may gasto na sa paghaul, no, or may bayad na sila sa hauling plus ang transport. Syempre ipatong mo lang na nila sa presyo sang mga paninda nila diri sa local market. Pero kung we have sufficient supply diri mismo sa probinsya, mapahagan-hagan naton siguro ang pagsaka sang presyo diri, no. So Sir Francis, pwede mo madugangan, sir. Tama ginamang nga suggestion, dapat produce kita para kag ang i-maximize nato ng local consumption para hindi na kita magasto damo sa transport kag logistics, no. Ang amo nga tawag nato nga self-contained economy tanino nga may bugas kita, may isda, pero ang supply chain naton kisa mga produce naton baligya pa naton balaan sa sa Iloilo kag sa neighboring municipalities, no, or provinces. So kagabalik-liwat din sa aton in terms of services, no. So we need to really combination sa i-communicate natin ang impact ng inflation sa aton, especially sa mga households. Kaya hindi ba ang habal ko kagina na subuan ko bala sa result sa study namon bala nga pag may problema bala sang tawo nga may aid, no, or may solusyon ng gobyerno, which is actually the responsibility giman sa gobyerno. So tani ang aton nga mga population will also have to come up with mga ginambalimab gagina nga you have to produce for their local consumption, kaya yung extra wala na ibaligyan nila sa market. So ma-minimize naton ang logistics cost and transport cost, no. So I think amo nang isa ka programa nung gina-emphasize namon sa provincial government, no, let's produce and market ang mga sobra, no. Kay man kung gabakal pakita sang aton goods and services from outside, so ginapatong ang transport cost, no. Ang apektado man siguro nga itong tourism industry, no, kay gusto ko magkanto diri ang mga turista sa Guimaras, no. We can't avoid nga may mga transport kita nga mga cost, no. Kay usually ginapatong muna sa atong mga local industry stakeholders, no. So
kung kita sa tourism industry kinahanglan kung maka-use kita sa aton nga mga ingredients locally, then I think we can minimize actually the cost of food and the cost of services nga ginaano natin sa aton yung tourism industry. And secondly, ang mga fuel saving measures is energy saving measures is also very important, no? So it's an education to change behavior, no, in terms of how we utilize energy in our daily lives, no. So challenging, no, nga work, but we need to start somewhere, no, somehow through mga programs that need to be prioritized, no. Okay, Thank thank you, you, sir. ma'am. Sir, for the last question, ang follow-up question ni siya, ma'am, kung ang 4.4 ang inflation, no, highest siya since ano nga year? Okay. Okay, so ang 4.4% ka inflation rate, pwede siguro just ng pagwaang sa graph, no? Ang 4.4% ka inflation rate sang April 2026, amo ni siya ang pinakataas nga na record sang Guimaras since October 2024, no? Kay sang September 2024 nasa 4.7% ang inflation sang Guimaras, then pagka October nagnubo siya hasta nga sa taas ang iyang movement, no, nga kung sa diin naglabot gani siya sa negative nga level, pero sang April nga ini nag taas naman siya sa 4.4%, no. Pero gipakita kay na sa graph, no, nga umpisa sang 2022 hasta 2026 ang pinakataas nga inflation rate sang probinsya amo ang 9.0%, no, nga na record sang February 2023, kay that was primarily driven by the surge sang food prices, no, nga naglabot siya sa 12% sang February 2023, kay kung ma-remember naton abi sang mga second semester sang 2022, di ba, may La Nina kita, no, so na hit gi kita sadto sang La Nina, kag naapektuhan ang aton nga agricultural products or production hasta sang first quarter sang 2023. So didto nga nagtaas man ang food inflation, no. Pero kung ikumpara naton ang 4.4% naton nga inflation sa buong April, mas manubo pa man siya sang sa 9% nga na record sang February 2023. Okay, thank you very much, ma'am Losare. So, may question man kita nga iga-cater from PNA. Inihalin kay Ma'am Pearl Ganadillo Lena. Okay, so her first question: the transport commodity group has contributed to the largest share in the headline inflation. Does the inflation report show how the increase in this sector impacts other commodity groups? Thank you for that question, ma'am, no. So although nga ang inflation report nato naga-measure sang movement of prices per commodity group separately, no, like sang aton nga transport inflation, can indirectly affect man sang mga directly and indirectly affect sang aton nga mga commodity groups, no, because ang fuel and transportation costs are part sang delivery and operational expenses sang businesses diri sa province, no. So in April 2026 ang transport nag-record sang 31.2% nga inflation rate, and nag-contribute ini sang largest share sa overall nga inflation sa probinsya at 54.3%, no. So ang higher inflation sang fuel and transportation costs may influence the prices sang food commodities, no. Ang aton nga mga retail goods and services due to increased costs sang hauling, no, sa nasiling namo kainan ni Sir Francis, no. Kag of course ang mga travel expenses, especially diri sa island province sang Guimaras. So ang
once nga apektado ang aton nga oil prices, apektado ang aton nga transport facilities kay ti ang amo na ang ginagamit naton in and out diri sa province ng Guimaras, no, kag sa pagdala pagwa pasulod man sang aton nga mga products. Okay, thank you, ma'am. For the second question, the inflation rate for health is lower compared with the other commodities. Does it mean that health is not in the list of people's priority? Okay, ma'am. Okay, as lower inflation rates sang health commodity groups, no, does not mean man nga ang health is no longer a priority among households. Ang inflation only measures sang, di ba, sang pag-change sang prices, no, or price movement of goods and services, including sa mga health supplies nato, no. So ang health commodity group sang April nag-record a slower inflation rate sang 5.8% from 7.5% sang March 2026. Ang silingon sini nga medyo kung ikumpara nato ang presyo sang mga health commodities and services sang April 2026 kung ikumpara naton sang April 2025, hindi masyado ang o hindi siya, wala siya gaano nagtaas, no, mas manubo siya kumpara sang sa last year nga prices, pero it does not mean nga hindi siya priority sang aton nga mga pamuluyo diri sa province ng Guimaras. Mas nubo lang garing ang pag-change sang prices. Okay, for last question, ma'am, alin sa PNA. With the erratic fuel prices, we are seeing that inflation rate in the province will continue to rise. Or will this affect the spending habits of Guimaras-non, especially that we are celebrating the Manggahan Festival? Mapabulig naman ko di karon kay Sir Francis, no. So based on data naton sa April 2026, ang fuel-related commodities such as gasoline, diesel were among the top contributors sa inflation sang Guimaras, no, nga kon nga nagtaas ini. However, it is too early to conclude whether ang inflation will continue to rise in the coming months. Agay ga depende man ni, no, basi pa man magnubo man ang presyo sang oil sa world market. So maganubo man diri sa aton, pero kung magtaas ini syempre magataas man diri sa aton, no. So gadepende ini sa movement sang presyo sa world market, no. So several factors such as mga fuel prices, transport cost, fuel or food supply, kag mga market conditions naton diri nagadepende sa dalagan man sang rate of change sang prices sa diri sa hindi lang diri sa aton kundi sa world market man, no. So changes sa fuel prices may affect ang household spending patterns, no, since kung mataas ang transportation cost, siguro ang atong mga pumuluyo maghinay-hinay man anay sa pag-travel, or i-prioritize nila ang ilang spending pattern. I mean, kung diin anay ang mas priority, ang bukid na anay ang unahon, no. So during sang occasion diri, no, like sang upcoming nga Manggahan Festival, siguro ang aton nga mga pumuluyo may become more cautious naman in managing sang ilang discretionary spending while prioritizing sa mga essential needs nila. Pero sa ako naman niya mamangkot sa kay Sir Francis, mapabulig ako, sir. Yes. Maano ay sir? Apektado ay sir ang aton nga Manggahan Festival sa sininga tuig, sir? Okay. So ang effort naton sa Manggahan Festival subong gina-encourage tani naton nga damo pag di ba makadto. So para maka-inject kita sang cash inflow sa province, di ba?
kung ang focus actually is more on generating more cash inflows, no? So gina-encourage ginamon ang mga turista nga halin sa sagwa sa Guimaras to spend more sa Guimaras para kung may cash ka nagalibot sa Guimaras, may opportunity, no, to increase, to reinvest or use this cash for productive, no, nga mga ano nga mga activities. So ang gina-advocate namon sa mga aton nga mga, like, for example, exhibitors, no, di ba, may mga i-support naton sila. We have to buy more para they will also be assisted in terms of their income, also revenues, and of course subsequently their income. So ang hampang, ang game is actually in the return on investment, but also inflows, no? Kung damo kasulod nga cash, damo opportunities nga magamit ini nga resources. So with that, we are not actually scaling down the efforts, no, especially mga income generating mga activities para makabulig pagyapon kita sa mga Guimaras. For example, sa trade fair naton, di ba, these products are produced by our farmers and fisher folks, di ba? These are produced by our MSMEs, and they are the ones most affected by oil price increases. So kung gina-promote naton sila, damo mabakal sila, damo gidang revenues nila. So ginahambala namon sila nga hindi lang kamo sagad pa taas ang profit margin as long as may cash, no? So, of course, nga portions ang ilang cost of operation is fuel, di ba, or oil. So, they have to have ways and means to minimize, no, these possible sources. So, amon nga views mo, we have to promote, no, the festival and encourage more tourists. And because with that, there are a lot of opportunities for our farmers and fisher folks. In fact, we have mga farmers and fisher folks selling their produce. No? We will encourage more and more of our tourists and visitors to buy, no, local, so that our fisher folks and farmers can also have opportunities to increase their income, no, or sales. Okay, yes, sir. Thank Salamat, you sir. very much, Sir Hentoral and Ma'am Lasare. So, do we have any more questions from our partners from local government units and GAs? Wala na. Okay, so I think no more questions. Okay, so Okay, kung so wala na, Okay, so hearing of we have question